Good morning, sunshine. Bulong ng boses sa kanyang tenga. Nakahiga pa si Joseph at di pa halos gising, pero nararamdaman niya ang mahimbing na haplos ng malambot na kamay sa kanyang bisig. Napangiti siya. Unang pumasok sa isip niya, malamang gutom na si Meg kaya siya ginigising nito. Pero ano kaya ang ginagawa ng bagong fiancé sa kwarto niya ngayon? Samantalang alam niyang inihatid na ito pauwi kagabi at natatandaan niyang paalis to ngayon papuntang Tagaytay dahil may sasama na isang grupo ng dignitaries mula sa France. Bigla ang pagdilat niya at mabilis na napabalikwas ng bangon palayo sa may-ari ng kamay. It never fails to amaze me how you look so much sexier kapag bagong gising ka. Mukhang prinsesang pusa si Grace sa pagkakataong ito sa kama niya. What are you doing in my room, Grace? Umikot siya sa kabilang gilid para hatakin ito patayo. Hey! Hinablot ito ang bisig mula sa pagkakahawak niya. Masakit yun, ha? Huminga siya na malalim. I'm sorry, nabigla ako. Pinanood niya lang tong haplusin ang bahagi ng braso nitong nasaktan. Tsaka mas kalmado lang nagtanong. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Hindi ka ba masaya na nandito ako? Nakatuon sa kanyang namumungay nitong mga mata. Dati-rati nasisiyan ka naman kapag nagigising ka. Nakatabi mo ko. Hindi ko na rin siguro kailan ipaalala sa'yo kung ano naging kasunod ng pagmulat mo ng mga mata. Grace, isinuklay niya ang mga daliri sa buhok. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito o kung bakit ka nandito at all. Wala ka na ba talagang delikadesa at kahit ikakasal ka na, pupuntahan mo ibang lalaki sa kwarto niya para humingi ng pabor? Ang sama mo namang mag-isip. Naghalokip-kip to pero hindi pa rin tumitinag mula sa kinatatayuan. I am just here to congratulate you on your engagement. Napakunot ang noon niya. Kagabi lang siya nag-propose kay Megan. Para nakarating ka agad sa iyo ang balitang yon? Nilapitan niya to. Are you stalking us? Ngumisi ang babae. A little bird told me. Itinaas nito ang isang kamay para ipatong sa kanyang dibdib. Tinulak niya to palayo. Grace, pwede ba wag mo nang gawin to? Tinitigan niya to na may bahay ng pagkainis. Mahal ko si Megan. Kung ikaw kaya mong gawin ng ganito kahit may fiancé ka na, ako hindi. Tumawa lang to ng pagkatining-tining. You're so old-fashioned, Joseph. Alam mo, medyo pinalambot niyang boses. Baka naman you need professional help. Sabihin mo lang ako marami akong kakilalang psychologist. Discreet naman silang lahat. Walang ibang kailangan makaalam. Hay nako, classic case ka, Peps. Para kang nanay ko. Lalong lumakas ang tawa nito. I am not sick, okay? Ano ba talagang gusto mo? Anong nangyayari sa'yo? Inilapit itong mukha sa kanya and whispered, sensually, You may be engaged pero alam kong alam mo na ako lang talaga ang gusto mo. She kissed him hotly at bago pa niya na-realize kung anong ginagawa nito, tumalikod na to at mabilis lumabas. Disgusted, tumungo siya ng banyo para maghilamos. Naiwan sa labi niya ang lasa ng lipstick ng babae at kinikilabutan siya sa pakiramdam ng dila nito. God, kung pwede lang magmumok ng alkohol eh. Lumabas siya ng bahay para siguraduhin nakalis na ito at para na rin makapagbilin sa guard. Mang Ray, lumabas na ba yung babae? Yung kaibigan po ba ni Sir Noel? Ha? Si Noel na kapatid niya. Anong kinalaman ni Noel kay Grace? Basta yun nakabihis ng maikling palda, mahabang buhok? Ay opo, kadadaan-daan lang. Sa sunod na lumapit ng babaeng yan dito, huwag niyong basta-basta papapasukin. Tawagin niyo muna ako. Kung wala ako dito, ipapulis niyo. Malinaw po ba? Nagitla ang kausap niya. Mukhang gusto nitong itanong kung bakit, pero dahil matalim ang mata niya habang nag-uutos, umayo na lamang to. Opo, Sir Joseph? Kunot na kunot pa rin ang noon niya pabalik ng bahay. Huminga siya na malalim para palisin ang namumuong puot sa dibdib. Kailangan talaga ngayon pang masirang araw niya. Kung kailan dapat sakdulan siya ng saya dahil kakatanggap pa na ng babaeng minamahal ng alok niyang kasal. Speaking of kasal, kamusta na kaya ang araw ng kanyang bagong fiancé? Dinampot niya ang cellphone, pinindot ang numero niya. Out of coverage area ang una niyang narinig. Baka inoff nito iyon. Alam niyang gawaan yun ng dalaga kapag busy sa ginagawa. Maya-maya na lang siguro siya tatawag. Magtatrabaho muna siya. Baka kasi madaling na naman ang mga papeles sa inaasikaso niya na i-file sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Nag-a-apply sila ng permit para makalipad palabas ng bansa sa mga malalapit na destinations tulad ng Hong Kong at Macau. Tanghali na maalala niyang tawagan muli ang fiancé. Bago pa siya makadial ng numero,
Naunahan na siya ng pag-ring ng cellphone. Hello? Sagot niya sa tawag dahil hindi niya kilalang number at wala siyang kahinahinala sa balitang ibibigay sa kanya ng nasa kabilang linya. Ang ganda pala dito sa Tagaytay Highlands, ano? Grace? Naroon si Mega ng mga oras na yon. Hindi niya alam kung paano yun nalaman ng babaeng to. I forgot to remind you, Peps. Matigas ang boses ng nasa kabilang linya. I am a sore loser. Ayoko kasing natatalo eh. Ayokong naaagawan. Nananakit kasi ako kapag inaagawan ako. Grace, what the hell are you saying? Bulyaw niya pero humalakak lang ang babae. Tinapos ng kanilang pag-uusap. Parang biglang naubos ang dugo sa buong katawan niya. Muli niyang sinubukang i-dial ang numero ni Meg pero iisang naririnig niya out of coverage area. Kasabay sa pag-usal niya ng panalangin, inumpisan niyang tawagan ng mga kaibigang abogado at ilang mga koneksyon sa PNP. Gentlemen, the dining area is this way. S'il vous plaît, lunch is served. Masiglang anunsyo ni Megan sa grupo ng mga Pranses. Kasalukuyan silang nasa Tagaytay Highlands at katatapos pa lamang ng unang leg ng tour. Pagkatapos ng lunch, mag-iikot silang muli hanggang ihatid niya ang mga ito sa San Benito Farms at doon naman nakabili ang mga ito for the evening. Babalikan na lang niya ang mga ito kinabukasan para ihatid na sa airport. Normally, hindi niya gaanong kinatutuwa kapag ina-assign siya para mag-alaga ng turista. Lalo na kung simula alas 7 pa lang ng umaga, dinudugo ng ilong niya kakaintindi sa kakaibang accent ng mga kasama. But nothing could spoil her day. She was too happy. Mang Orlean, ang driver naman niyang tinawag niya. Alika dito, samahan mo na lang ako sa mesa. Bakit di ka makaupo sa kanila, ma'am? Tanong nito bago maupo sa tabi niya. Hindi ko naman naiintindihan ang usapan nila. Di naman kasi ako marunong talagang mag-French. Pakit pa ng pakit yung isa. Matutuwa naman sana ako kung hindi lang engaged na ako eh. Engaged ka na, ma'am? Malawak ang iting sambit nito. Aba, bagong balita yan na. Kagabi lang po. Kasalukuyang sumasandok siya ng serving ng fried tawilis, itlog na maalat na may kamatis at garlic fried rice. Ay, congratulations, Ma'am Meg. Napakaswerte na mapapangasawa mo sa'yo. Anito. Salamat, Mang Orlean. Pero swerte din talaga ako sa kanya. Sobra niyang bait. Susubo na sana siya ng pagkain nang mag-ring ang kanyang cellphone. Walang nakaregister na pangalan. Baka kliyente yon o kaya inquiry. Hello? Masayang bati niya. Kamusta naman ang woman of the hour? Boses yun isang babaeng hindi niya kilala. Okay naman, nagla-lunch pa lang. Nakangiti pa rin ang boses niya dahil iniisip niya baka si Luan or si Mitzi yun at ginugood time lamang siya. I can see that, sabi nito. Napakunot ang noon niya habang lumilinga sa paligid. Ibig sabihin naroon ang tumatawag sa kanya. Ang swerte mo, ha? Patuloy ito. May bahid ng pangungutya sa tono. Joseph is really quite a catch. Unfortunately, I would not consider you lucky dahil pinagsawaan ko na siya. Nanlamig siya. Tumayo siya mula sa mesa para lumayo at walang ibang makarinig ng kanyang pakikipag-usap. She tried to keep her eyes alert. Grace? In fairness, magaling kang kumilala ng boses. Humalakak ito. Nasaan ka? Nandito ka ba? Ang dami mong tanong. Palatak nito. Grace, bakit mo ako tinatawagan? Aba, nabalitaan ko lang tungkol sa engagement nyo. Natural, gusto kita i-congratulate. Balik na nasa kabilang linya sa hindi may paliwanag na sweetness. Bakit naman parang kabadong-kabado ka? Kanino mo nalaman ang tungkol sa engagement namin? Mga kamag-anak pa lang ni Joseph ang may alam ng plano nilang magpakasal. And only because sa harap ng mga ito, nag-propose ang binata. Well, I have my sources. At kaya kita tinawagan, gusto kitang makausap na, babae sa babae. Inintay niya lang tong magsalita. Makinig kang mabuti. Isang beses ko lang tong sasabihin. Simple lang ang gusto ko. I am not asking you to offer me the world, pero baka nga buong mundo mo na yung hihingin ko. Muli itong humalakak. Matining at parang nababaliw. Grace, please. Bakit ba hindi mo pa kami pabayaan? Pinipigilan niya ang kanyang sariling maiyak. She would not succumb to threats. Hindi mo ba naiintindihan, Megan? Ginagamit ka lang niya. Ako naman talaga ang gusto ni Joseph. Sa katunayan, he called me last night pagkahatid niya sa'yo to ask if I could stay with him. Nagkataon lang na I wasn't really in the mood at matanong ko rin pala, sa palagay mo,
Saan siya nagpupunta kapag hindi kanya kasama? I have pictures kung nagdududa ka. That's not true. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi ganyang klase ng lalaki si Joseph? Oh, but he is. Pagpipilit nito. Wait, mali yun. Sa akin lang siya ganon and you wanna know why? Umiling siya na para bang makikita nito kung ano ang isinagot niya. Nagsimula siyang lumuha dahil sa naghahalong galit at takot. Matagal na naming kilala ang isa't isa, kami ni Peps, and we're compatible in every way, especially in bed. Tama na, Grace, she hissed. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Tila na-trigger niya ng galit ng kausap dahil nagsimulang magsisigaw muli ito. Akin si Joseph, do you understand me? At kung alam mo kung gano, anong mabuti para sa kanya, lalayuan mo siya. Disappear, Megan, as if you never existed in his life. Ikamamatay niya kung mawawala sa kanyang nobyo. Parang dam na nabuksan, ang agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ko yun kayang gawin. Masasaktan ko siya kapag lumayo ako ng walang paliwanag. Ako ang mananakit kung hindi ka aalis. Idadamay kong buong pamilya niya. Banta nito. Anong kinalaman ng pamilya niya sa'yo? Megan, Megan, Megan. Palatak nito. Let me enlighten you on how cunning I could be. Edmond Tajuco is my fiancé. Kilala mo yata siya bilang Noel, but I prefer to call him Mon. Sa kanya ko nalalaman lahat ng detalyeng kailangan ko tungkol sa inyong dalawa ni Peps. At dahil in love si Mon sa akin, nakakalusot ang madalas kong pagtatanong bilang curiosity. Hindi alam ni Joseph ang tungkol sa aming dalawa, at kapag nalaman niya, I'm sure mag-aaway sila. If you don't go away, sasabihin ko ang sekreto namin sa fiancé mo. Or better yet, pati si Mon sasaktan ko. And you know how precious Joseph's family is to him, diba? You wouldn't want that to happen now, would you? Oh my God! Naibulalas niya. Kaya uulitin ko lang, miss. Nangangarap maging Mrs. Joseph Tajuco? Layuan mo si Peps. Kung hindi, uumpisan ko ngayong gabing pagdiskitahan ng kapatid niya. Then again, baka mas ikatuwa ako kung ikaw na lang sasaktan ko. Tinapos na nito ang tawag. Hindi siya makahinga. Matagal na nakatitig lang siya sa hawak na cellphone habang patuloy na nagbabasa ng luha ang mukha. Nag-ring pa rin sa tenga niya ang tunog ng halakak nito. Nagtatakbo siya papunta sa banyo at doon nagkulong para humagulhol. Wala kasi siyang ibang maisip na gawin. Joseph! Hikbi niya as she slid down to the floor. Di niya alam kung gaano katagal siyang nasa ganong posisyon. Narealize na lang niya na malamang matagal na siya roon dahil may kumakatok na sa pinto at tumatawag sa pangalan niya. Saglit lang, Mang Orlean. Lalabas na po. Sigurado siyang ang matandang driver yon. Tumayo siya para maghilamos. Nang tumunghay siya sa salamin, nagulat siya sa nakita sa likuran niya at sisigaw na sana siya kung hindi lang may nagtakip sa bibig niya. Nakatayo roon si Grace. May kasamang malaking lalaki. I changed my mind. Nakataas ang kilay na nagsalita ito. Nararamdaman ko kasing hindi ka susunod sa usapan eh. I cannot afford that. Naninigurado lang ako. Pagkatapos naramdaman na lamang niya, may tumama sa kanyang ulo at nagdilim na ang buong paligid. Matapos kumausap ng abogado at gumawa ng arrangements makipagkita sa pulis, muling tinawagan ni Joseph ang numero ng katipan. Makailang ulit siyang nagdial at yun pa rin ang naririnig niya out of coverage area. Nagpupuyos na siya sa galit dahil for the first time in his life, naramdaman niyang parang gusto niya nang pumatay. One last, sabi niya sa sarili at kung hindi pa, siya na mismong susugod sa Tagaytay Highlands para mag-imbestiga. Grace had totally gone too far. Hello? Finally, sumagot ito. Tumigil yata ang puso niya na marinig ang boses ni Megan. Bahaw iyon. Dinig na dinig niya sa tono nito na may mali sa sitwasyon. Hi Meg, kamusta ka? Kalmado lang ang boses niyang nagsalita. Where are you, honey? Anong ginawa ninyo ni Grace kagabi? Sumbat nito. God, please wag naman sanang napahamak to. Meg, si Grace ba may kagagawa nito sa'yo? Saan ka nagpupunta kapag hindi tayo magkasama? Meg, please. Hindi kita pwedeng pakasalan, Joseph? Muli itong nagsalita sa pagitan ng putol-putol na paghikbi. Our engagement is off. Megan, nasan ka? Bago pa tumuling nakasagot, putol na ang linya. Napapikit siya. Baka sakaling pagdilat niya masamang panaginip lang palang lahat. Mas gugustuhin pa niya sanang totoo na lang, nahihiwalayan siya ng fiancé. Masusuyo niyang muli ito kahit gaano kahirap, basta't wag lang tong malagay sa panganib.
Pero paano kung matindi nga ang pitik ni Grace at hawak nito bilang hostage si Megan? Para siyang mamamatay? Napalugmok si Meg nang isalya siya ng isa sa mga goons sa sementadong sahig. Napangiwi siya sa sakit dahil tuhod niya ang unang tumama. Isa na namang parte ng katawan niyang iindahin niya ang sakit, hindi pa man siya nakaka-recover sa kumikirot na sugat sa gilid ng ulo. Parang may humuhuni rin siyang naririnig sanhi ng pag-untog sa kanya sa pader na ikinawala ng kanyang malay kanina. Namamaga ang labi niyang pumutok nang sampalin siya ng isa sa mga goons na nagtangkang humalik sa kanya at niluran niya sa mukha. Pinakamasakit sa lahat ang puso niya dahil sa ipinagawa sa kanya ng mga itong pagbibintang ng kataksilan sa katipan. Bukod pa sa pinakita ng mga tong litrato ni na Joseph at Grace na magkasama sa kama. Nakita mo na? Madali lang naman, di ba? Hayaan mo. Hinaplos ng isa pang mukha niya na nandidiri siyang ilayo. Sasabihin ko kay Ma'am Grace na mabait ka pala. Baka pwede ka na namin bigyan ng pagkain bukas. Wala na siyang nagawa kundi umiyak muli. Ganito ba ang kapalit ng magmahal? Isang napakabigat na eksena ang ating napakinggan ngayong araw. Nakakainis man pero hindi talaga makukumpleto ang istorya kung hindi eepal ang mga kontrabida. Ating aabangan kung papaanong mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Yan ang ating aabangan sa huling kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.